si One Tahanan Party List Representative Nathaniel Nat Oducado. Congressman Oducado, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying and Ka Jerry. And good morning po sa lahat ng kikinig sa Dos por Dos. Opo, kayo ay bagong salta, ika nga sa Kongreso, pero ngayon po sabihin na nating beleaguered ang Kongreso dahil nga sa mga issue ng flood control projects at iba pang infra projects sa ating bansa. Okay, ano po ang pakiramdam nyo bilang member na po ngayon ng Kongreso that is under attack? Medyo maraming kailangan gawin, Katunying and Ka Jerry. No? First of all, kailangan natin i-prove sa taong bayan na we deserve their vote. That's why ako, tingin ko dapat ang investigation should be comprehensive and at the same time should be independent. Katunying, Ka Jerry, ang inisip ko nga na i-propose dapat merong independent commission na gagawin through the Office of the President na dapat mag-investiga at the same time mag-plano kung anong next step sa ating flood management program. So ang sinasabi nyo, hindi ang Kongreso o DPWH o Senado ang dapat mag-imbestiga dito? What I'm saying, Katunying, is okay lang kasi meron naman silang duty. Ang Congress has the duty under their oversight function to see if the laws are implemented. Ang DPWH, okay lang din mag-investigate kasi part yan ng supervision and control nila. Pero I think to get a more comprehensive and independent findings, dapat nasa Office of the President through flood control or flood management commission and investigation unit. Kasi nakikita natin, ang Congress ka lang, ang post-implementation issue, hindi mo masyadong matakel. Pero ang planning issue, ano ba talagang nangyari? Bakit ganun lang yung project? Bakit ito nangyari after? Within the control of the President. For instance, nakita kong problema, Katunying and Ka Jerry, 2021 and 2022, may underutilization tayo ng budget. And 2 trillion pesos na naalap natin sa flood control project. Tapos, maliban doon, hindi lang issue of infrastructure. Titignan mo rin yung other aspects. May other laws tayo involved kasi dyan, Katunying and Ka Jerry. Like, for instance, di ba, ang flood natin ngayon nakakos ng leptospirosis. Meron tayong nakikita na may problem doon sa treatment ng wastewater. So, these are things na hindi kayang i-cover lang ng bodies, but it requires an independent commission coming from the Office of the President. Pero may kinakasan ng investigasyon ng House, may sarili ding investigasyon ng Senado. Sa inyo, sa parte ng House of Representatives, tinitinan kasi diyan baka investigation para lang pagtakpan in aid of exoneration. In aid of exoneration na mangyayari, lalong magiging kahiya-hiya kung ang Kongreso. Hindi ba pwedeng tumandig kayo doon sa harap nila at sabi niyo, itigil niyo 'yan. Itigil niyo 'yan. Itigil ang ulan. Parang gano'n, parang gano'n. Parang itigil 'yan kasi parang self-serving ang mangyayari. Well, although I trust naman the leadership kasi nakita naman natin yung leadership. Personally, nakita ko gaano sila katutok sa bagay. I think ang best talaga is dapat nasa Office of the President. Kasi isip ko dapat kung maggagawa ka ng commission, dapat hindi lang members of the parties involved ang titignan mo to investigate. You have to get the na iisip ko is dapat magsuwa ka ng mga taong alam ang problema. Like for instance, lagay mo dyan si Palafox. Tapos lagay ka ng ma-experience sa DPWH dati. For instance, si former Secretary Simpson. Maglagay ka ng merong taga-COA dati to investigate kung anong palang nangyari. Tapos maglagay ka rin ng civil society groups to make sure na yung mga tao na sa baba, naririnig yung mga hinaing nila. So, ito yung klaseng commission na gusto kong gawin kasi walang direct government employees involved and at the same time, mas full ang picture na mabibigay nila kesa sa mga taong nakaupo ngayon. Ako po, gusto kong susugan yung inyong panukala. Bagamat I'm sure nahihiya lang kayong sabihin sa leadership na wag nang mag-parallel investigation na tigilan na yan. Kasi imagine niyo po, halimbawa kung mag-iimbestiga yung commission na pinopropose ninyo,
the same people ang kukumbidahin nila para po humarap sa kanilang formal investigation. Tapos ipinapatawag din ng Kongreso yung mga yon, ipinapatawag din ng Senado yung mga yon. Baka pagdating doon sa kalagitnaan na investigasyon, lungay ngayon na yun, pagod na yun. Kaya kung ano mo yung sinasabi ko, Congressman. So I agree. Siguro yung mga kababayan natin agree din na independent commission yan, pero dapat stop na yung iba. Can you do that? Can the president do that? Can he implore upon both houses of Congress not to investigate? I think Katunying, may respect sa co-equal branch of government. Separate pa rin kasi itong investigation ng Senate and Congress, President. Pero ako, Katunying, Jerry, I think the Filipino people has the right or may karapatan sila na malaman ng katotohanan. This is why I think a commission hindi involved sa pag-process itong overall program natin ang plan na mag-investigate and at the same time mag-suggest ano yung way forward. Kasi ang inisip ko na commission, Katunying, is not just for investigation, but the overall planning. Saan ba nagkulang? Ano ba bang kailangan gawin? Ano bang epekto dito? Ano ba yung next step? Hindi lang mag-investigate for the current hot issue na maraming flood control projects and may allegedly ghost projects. So ito po ba pwede na bang isang executive order dito? Ang gusto nyo ba may subpoena powers din itong commission? Yes, Katunying, allowed siya under our administrative code. And in fact, historically, nagagamit ito ng ating former president, yung mga Agrava Commission, and then yung hindi natuloy na Truth Commission. It's part of the power of the president po. Yung naalala ko yung Feliciano Commission, yung mga kudita naman yung inimbestigahan, Congressman. So yun, pwede yun. May subpoena powers. Pwede bang gawin nyo ng presidente through an executive order lamang? Opo, pwede po. Kasi kasama po siya sa power of supervision and control ng mahal na presidente po. Dito kung sa inilunsad ng Pangulo na isumbong mo kay Bongbong na website, ano sa tingin ninyong ma-accomplish nito? Makakatulong ba ito? Well, makakatulong po, pero Jerry, I think we need the help of experts, especially when it comes to this issue. Why a commission with the right experts is needed. Kasi what we may report kung anong problema nangyayari, ang response natin requires expertise and requires experience. So ang proposal po proposal po niyo, pasensya na kayo at hindi pa ako nakakaalis doon sa commission, si Architect Palafox ang gusto niyo maging member, ang propose niyo maging member ng commission if the president will agree with you. Tapos sino pa po? Si former Secretary Babe Singson. Yes po. We need people with records of integrity, and at the same time tinitingnan natin yung experience nila sa field. But I've been listening to the interviews of Palafox, and na-amaze ako sa amount of wisdom niya when it comes to urban planning, especially na ito yung next phase of development sa Philippines. Umabot sa point na in-explain niya yung rainwater, ilang rainwater ang bumabagsak sa Metro Manila. And I think that data is very important in fixing not just infrastructure, but also other matters when it comes to strategies such as paano ba mag-prepare ang mga tao. Pag nandun ba, anong gagawin next? Very important siya. That's why I think with people like them there, mas maganda ang magiging planning and response natin when it comes to floods. Ipo-formalize niyo po yung request niyo for an independent commission, creation of an independent commission? Actually po, I'm planning to give a privileged speech on this matter, and hopefully makapakinggan tayo ng ating mga colleagues and at the same time people we highly respect sa government, especially the President po. Okay. Yun. Kong Nat, maraming salamat Thank po. you, Kong Nat Oducado, mabuhay po kayo at good luck po sa inyo. Thank you po, Katunying, and Jerry, mabuhay po ang Gosperdo.
si Congressman Nat Odocado na kinatawan ng One Tahanan Party List.